Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1981 hanggang Kabanata 1990. Kabanata 1981. Gusto ni Hansen na umupo ng mag-isa, ngunit parang wala siyang opsyon. Ang mga tao ay nasa lahat ng dako sa ika-6 na palapag. Sa kabutihang palad, hindi binanggit ni Eugene ang anumang bagay tungkol sa pagpatay nila sa mga Xenogeneics ng magkasama. Tahimik niyang tinanong, kapatid na Hansen, sasali ka ba sa pagsusulit sa Sky Palace? Anong pagsusulit? Tanong ni Hansen. Hindi ito high school, kaya anong pagsusulit ang maaaring mangyari? Ang pagsusulit ay taon-taon. Walang parusa sa pagkabigo, ngunit kung magaling ka, mapapansin ka ng mga elder at ng mga leader. Kung makarating ka sa nangungunang 3, makakatanggap ka rin ng premyo. Kung makakuha ka ng magandang marka, maaaring kunin ka ng elder bilang estudyante, kahit na ikaw ay isang tagalabas. Ngunit syempre, ikaw ay estudyante na ng Knife Queen, ngunit ang mga gantimpala sa nangungunang 3 ay napakahusay pa rin. Ano ang mga gantimpala? Tanong ni Hansen. Ang kayamanan ay iginagawad sa nangungunang 3. Kung ikaw ang numero 1, magkakaroon ka rin ng pahintulot na pumasok sa Holy House. Doon, maaari kang pumili ng isang Geno Art. Ang ganitong bagay ay magiging napakakinabang, sabi ni Eugene. Si Hansen, nang marinig iyon, ay mabilis na nawala ng interes. Mayroon pa rin siyang sariling mga Geno Arts na pagsasanayin. Kahit na ang mga Geno Arts ng Sky Palace ay makapangyarihan, nag-aalinlangan siya kung makakahanap siya ng oras upang matuto ng isa sa mga ito. Napansin ni Eugene na hindi interesado si Hansen, kaya tumingin siya sa paligid at bumulong kay Hansen, kapatid na Hansen, kung mayroon kang oras, gusto kong kausapin ka tungkol sa pagsusulit. Mag-isa, marahil ay makaka-cooperate tayo doon. Tumingin si Hansen kay Eugene, at gumawa si Eugene ng kilos upang manahimik. Napagtanto ni Hansen na hinihiling sa kanya ni Eugene na mangdaya sa ilang paraan. Siyempre, walang ibang makakarinig niyan. At pagkatapos ay kinausap muli ni Eugene si Hansen. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang talakayin ang pagsusulit. Bumukas ang White Jade Jing at lumabas ang Jade Air mula sa Jade Wall. Nangyari iyon, lahat ay nakatuon sa pagpino nito. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken upang makuha ang Jade Air. Pareho silang nagtataglay ng parehong salitang Jade, kaya marahil ay may ilang pagkakatugma sila. Nang gamitin ni Hansen ang Jade Esken, mabilis na gumalaw ang Jade Air sa buong katawan niya. Mabilis na nasipsip ng Jade Esken ang hangin, mas mabilis kaysa sa The Story of Genes. The Asterisk Man. Talagang konektado sila, naisip ni Hansen. Pinalitan ni Hansen ang Dangshan Sutra, pagkatapos ay ang Blood Pulse Sutra, at napansin niya na mas mabagal nilang pinino ang Jade Air kaysa sa The Story of Genes. At sila ay mas mababa kaysa sa Jade Esken. Mukhang kailangan kong sanayin muna ang Jade Esken. Tumigil si Hansen sa pag-aaksaya ng oras at nag-focus sa pagsasanay gamit ang Jade Esken. Gusto niyang mag-evolve kasama iyon, una sa lahat. Nasa lahat ng dako ang Jade Air, ngunit hindi ito sapat na siksik. Mabilis ang bilis ng pagsipsip ni Hansen, ngunit ang ebolusyon ng Jade Esken ay hindi maganda. Napagtanto niya na ang Galaxy Sand ay mas superior. Bago ang pangalawang Jade Air ay sumabog, umakyat si Hansen sa ika-7 palapag. Ang kanyang Jade Esken ay tugma sa Jade Air, kaya alam niyang makakaligtas siya sa ika-7 palapag gamit iyon. Ngunit nang makarating siya sa ika-7 palapag, hindi niya nakita si Thousand Feather Crane o Yun Sushang. Ni si First Day ay wala roon. May isang batang, nag-iisa na tao doon sa ika-7 palapag, bagaman. Isang Jade Sword ang nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi tumingin ang lalaki kay Hansen. Umupo lang siya kung nasaan siya, nakapikit ang mga mata, walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Hindi rin mahilig makipag-usap si Hansen, kaya nakahanap siya ng isang sulok upang umupo at naghintay ng pangalawang alon. Ang Jade Air sa ika-7 palapag ay mas dalisay kaysa sa Jade Air sa ika-6 na palapag. Mas mahusay ito para sa kanyang Jade Esken. Walang ibang nakarating sa ika-7 palapag, kaya nasiyahan si Hansen sa kapaligiran. Mas mahusay ito kaysa sa sobrang siksik na ika-6 na palapag. Naisip niya sa kanyang sarili, kung alam kong makakaligtas ako, sana ay pumunta na ako rito noong unang sumabog.
Naghintay si Hansen ng pangalawang pagsabog at nang dumating iyon, nagcast siya ng Jade Esken at sinipsip ang Jade Air. Ang Jade Air sa ikapitong palapag ay masiksik kaysa sa mas mababang mga palapag. Naramdaman ni Hansen ang Jade Air na dumadaloy sa loob niya at tumulong iyon na pinuhin ang kanyang Jade Esken at ipasok ito sa kanyang mga buto. Pinaramdam nito kay Hansen na siya mismo ay Jade. May ilang mga kamangha-manghang pakiramdam na nangyayari sa kalansay ni Hansen. Sa halip na bigyan siya ng panginginig, ang nakakatakot na Jade Air ay talagang nagparamdam sa kanya ng init. Parang nasa loob siya ng oven at ang kanyang mga buto ay inihurnong. Alam ni Hansen na ito ay isang ilusyon lamang, bagaman. At iyon ay dahil hindi siya pinigilan ng Jade Air. Pinaramdam nito sa kanya na mas buhay. Sinanay ni Hansen ang Jade Esken at hindi nagtagal, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang kanyang Jade Esken. Ito ay naging mas dalisay. Ito mismo ang inaasahan ni Hansen. Nang hindi nag-iisip, nagcast si Hansen ng Jade Esken. Ngunit sa ikapitong palapag, isang kakaibang imahe ang lumitaw sa makinis na Jade Wall. Ang araw at ang buwan ay lumitaw sa imahe, at puting buto rin. Ang espada ay dumaan sa kanila. Parang isang Diyos ang lumitaw sa langit. Tumaas ang mga gusali, parang mga hakbang patungo sa langit. Sa pagitan ng mga ulap ay isang mahiwagang lungsod. Ito ay napakahusay na nakatago at hindi mo masyadong makita. Lahat ng mga imaheng iyon ay lumitaw sa buong Jade Walls at ginawa nilang mas dalisay ang Jade Air. Binuksan ng mayabang na batang Skyman ang kanyang mga mata. Kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang Jade Wall. Nagulat siya. Nagsimulang magbago ang imahe ng Jade Wall at lumapit ang lungsod doon. May isang hari na sumusunod sa lungsod. Naglakad siya ng isang hakbang pagkatapos ay lumuhod. 10 hakbang, pagkatapos ay nagpatira pa siya. Parang isang mananampalataya, naglalakad patungo sa isang banal na lugar. Nang makita ng mayabang na batang lalaki na ipinapakita ng Jade Wall ang lungsod, at ang lungsod ay naihayag mula sa likod ng mga ulap, nagbago ang kanyang mukha. 5 lungsod. Ang mga mata ng mayabang na batang lalaki ay kumislap. Tinitigan niya ang 5 lungsod na ipinapakita ng pader. Maraming mga hari ang nagpatira pa sa harap ng mga lungsod, ngunit walang naglakas loob na pumasok. Hindi malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos noon, bagaman. Ang mga hari na pinakamalapit sa lungsod ay namamatay, at hindi nagtagal ay nawala sila. Nanatiling sarado ang mga pintuan ng 5 mahiwagang lungsod. Parang sarado na sila mula pa noong unang panahon. Kabanata 1982. Nararamdaman ni Hansen na naging napakadalisay na ng Jade Air. Pinapayagan itong mabilis na umakyat ang kanyang Jade Esken sa antas. Ngunit ang oras ng pagsabog ng Jade Air ay masyadong maikli para sa kasiyahan. Nang naglaho ang Jade Air, gusto pa ni Hansen. Ano ang pangalan mo? Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata at nakita ang mayabang na lalaki na nakatingin sa kanya. Ang kanyang boses ay parang malamig. Hansen, ano ang pangalan mo? At may gusto ka ba? Tanong ni Hansen. Sasali ka ba sa pagsusulit ngayong taon? Hindi sinagot ng lalaki ang tanong ni Hansen at muling nagtanong ng sarili. Naisip ni Hansen na kakaiba ang lalaki kaya kusang loob siyang sumagot. Hindi ko alam. Marahil hindi. Tumingin ang lalaki kay Hansen at pagkatapos ay umalis, patungo sa ibaba. Baliw ba siya? Nagkibit-balikat si Hansen at pagkatapos ay bumaba rin. Nang makarating si Hansen sa ika-6 na palapag, nawala na ang lalaki. Nakita niya si Eugene na tumitingin sa paligid, gayunpaman. Lumapit si Eugene kay Hansen nang makita siya ng kanyang mga mata. Hansen, libre ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Eugene. Sa tingin ko hindi, may gagawin ako. Pumunta ka sa aking lugar ngayong gabi, sabi ni Hansen, naaalala na dapat siyang makipagkita kay Yunsui. Sige, sang-ayon si Eugene, at pagkatapos ay bumaba kasama si Hansen. Nang makarating sila sa ika-4 na palapag, naghihintay doon si Yunsui para kay Hansen. Ngumiti siya sa kanya. Nakikipagkita ang kapatid na Hansen sa isang babae. Mas mabuting umalis na ako. Nakita ni Eugene si Yunsui, ngumiti pabalik, at pagkatapos ay nagpaalam. Bakit ka kasama niya? Tanong ni Yunsui, nakumunat ang noo. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Hansen. Mukhang hindi gaanong simple ang mga bagay sa pagitan niya at ni Eugene. Ang lalaking iyon ay sakam. Naglalaro siya ng mga trick, at nagdaraya. Wala siyang magandang reputasyon sa Sky Palace. Inirerekomendo kung lumayo ka sa kanya, kung kaya mo. Ikinwento ni Yunsui kay Hansen ang ilang mga kwento tungkol sa mga bagay na nagawa niya. Pagkatapos ay dinala ni Yunsui si Hansen sa kanyang isla. Ang kanyang isla ay mas malaki kaysa sa kanya.
Mayroon siyang isang pavilion, at pati na rin isang hardin na may fountain. Talagang isang komportableng lugar. Narito, kung gayon. Tulungan mo akong suriin ang kasanayang ito. Aling bahagi nito ang mali? Palagi akong nakakaramdam na parang may mali dito. Dinala ni Yonsui si Hansen sa isang pavilion sa hardin. Inanyayahan niya si Hansen na umupo at uminom ng tsaa. Sumagot si Hansen, ipakita mo sa akin ang kasanayan sa kutsilyo, at titingnan ko kung makikilala ko ang problema. Tumanggaw si Yonsui. Ang kanyang magandang katawan ay naglakad patungo sa mga bukid. Naglabas siya ng kutsilyo at nagsimulang magtanghal. Pinanood siya ni Hansen at kumunat ang noo. Hindi pa nagtatagal na nagsasanay si Yonsui sa kasanayan, kaya wala siyang karanasan. Kung may problema, dahil iyon sa kakulangan niya ng pagsasanay. Hindi pa nga siya maituturing na isang baguhan sa kasanayan. Napagtanto ni Hansen na hindi pa siya gumagamit ng kutsilyo dati, kaya wala siyang gaanong kasanayan sa kutsilyo. Malinaw sa kanya na nagsimula lang siyang magsanay nito bilang isang paraan upang kausapin si Hansen. Ito ay isang dahilan. Gayunpaman, hindi lang pumili si Yonsui ng isang random na kasanayan upang lokohin si Hansen. Masyadong halata kung ginawa niya iyon. Ang kasanayan sa kutsilyo na kanyang pinili ay tinatawag na sa ilalim ng langit. Nilikha ito ng isang swordsman ng Sky Palace. Gusto niyang gumawa ng kasanayan sa kutsilyo para sa Sky Palace, ngunit sa huli, may 7 problema na hindi niya malutas. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag niyang Under the Sky ang kasanayan sa kutsilyo, dahil hindi ito nasa antas na inaasahan sa Sky. Maraming tao ang gustong baguhin ang Under the Sky. Ang 7 maliliit na problema ay naayos sa paglipas ng mga taon ng isang serye ng mga henyo na estudyante, ngunit may isang problema pa rin na hindi malalampasan ng sinuman. Dahil doon, hindi nila ito nagawang gawing isang kasanayan sa Sky Palace. Pinili ni Yonsui ang kasanayang ito sa pag-asang makikilala ni Hansen ang isyu na hindi pa naayos. Kung gagawin niya iyon, gagana ito bilang isang icebreaker na magpapahintulot sa kanya na mapalapit sa kanya. Kung kailangan niyang patuloy na hanapin siya sa lahat ng oras, nang walang tunay na dahilan, maipapakita ang kanyang mga damdamin. Malinaw kay Hansen na nagsimula lang magsanay si Suyi gamit ang isang kutsilyo, ngunit namamangha pa rin siya sa kasanayan sa kutsilyo. Ito ay kahanga-hanga sa sarili nitong karapatan, at ito ay ibang-iba sa teeth knife. Naisip ni Hansen na ang kasanayan sa kutsilyo ay may parehong potensyal tulad ng teeth knife, ngunit nang gampanan ito ni Suyi, malinaw na may problema dito. At gayon din, ang kapangyarihan sa halimbawa ay medyo mahina. Isa lang itong maliit na problema, ngunit labis itong nakakabawas sa diskarte. Ang resolusyon ng isang labanan sa pagitan ng dalawang elite ay nakasalalay sa pinakamaliit na detalye, kaya ang pinakamaliit na gilid ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hansen, masasabi mo ba na may problema sa kasanayang ito? Parang may mali. Matapos magsanay si Yonsui, bumalik siya sa pavilion at kumonsalte kay Hansen. Dahil ang Under the Sky ay hindi pa perpekto, hindi talaga pinapayagan ng Sky Palace ang mga estudyante nito na sanayin ito. Ilang piling tao lang ang may kaalaman tungkol sa pag-iral ng kasanayan. Alam niyang hindi pa nakikita ni Hansen ang kasanayan dati, kaya iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang gamitin ito. Ngunit kahit na perpekto ang kasanayan, hindi ito magiging available sa lahat ng estudyante. Karamihan sa mga tao ay makakarinig lamang ng pangalan. Hindi gaanong nag-isip si Hansen tungkol dito. Naniniwala lang siyang hindi pa tama ang pagsasanay ni Yonsui, at iyon ang dahilan kung bakit may problema. Hindi niya naisip na may problema sa kasanayan sa kutsilyo mismo. Ang diskarte na ito ay napakakomplikado, kaya hindi ko pa ito naiintindihan. Maaari mo bang gampanan muli ito para sa akin? Hindi humingi si Hansen na makita ang scroll. Ang kasanayan ay katumbas ng teeth knife, kaya malamang na hindi marami sa mga estudyante ang may kakayahan upang magsanay dito. Isa lang siyang tagalabas, kaya ang paghingi na basahin ang aktwal na Geno Art ay maaaring maging napakabastos. Masayang sumang-ayon si Yonsui na gampanan muli ang Under the Sky. May ilang mga problema, tiyak, ngunit hindi ko talaga naiintindihan ang mga ito. Iisipin ko ito kapag bumalik ako. Hindi nakatuon si Hansen sa paggamit ng mga kutsilyo, kaya hindi siya isang master ng kutsilyo. Hindi niya maipangako na maaayos niya ang problema. Ngunit may ilang mga karaniwang aspeto na naglalagay ng bawat kasanayan, at mayroong malaking kaalaman at karanasan si Hansen. Kaya, plano niyang subukang lutasin ito. Ang paglutas ng problema ay magiging mabuti para sa kanyang sariling pagsasanay sa kutsilyo, anuman ang tagumpay o kabiguan.
Pagkatapos ng lahat, mas madalas na gumagamit ng kutsilyo si Hansen kaysa sa anumang ibang arma sa mga araw na ito. At mayroon siyang ghost teeth knife na isang sandata ng hari. Gusto niya ng mas maraming kasanayan sa kutsilyo. Oo, mangyaring. Ngumiti si Yonsui at dinala pabalik si Hansen. Plano niyang gamitin ang dahilang ito upang makausap muli si Hansen tungkol sa mga kasanayan sa kutsilyo. Gusto niyang mapalapit sa kanya. Nang bumalik si Yonsui sa bahay mula sa paghatid kay Hansen pabalik sa kanyang isla, lumitaw si Yonsusang sa kanyang hardin. Sui, ano ang ginawa mo? Wala, may problema ako sa isang kasanayan, kaya humingi ako ng tulong kay Hansen. Dinala ko siya pauwi kaagad pagkatapos. Kumilos si Yonsui na parang wala siyang pakialam. Tumingin si Yonsusang kay Yonsui at sinabi, ang problema sa Under the Sky ay hindi maayos sa pamamagitan ng simpleng pagmamasid. Kung kaya niyang gawin iyon, kung gayon ay nasayang ang buhay ng mga elder sa kanilang nagawa. Namula si Yonsui, at sinabi niya, ate, bakit ka nakikinig sa ating mga usapan? Sui, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Dapat mong malaman kung ano ang kaya mong gawin at kung ano ang hindi mo kaya. May isang linya, si Hansen ay hindi sa Sky. Ang pagnanais ng isang bagay na imposible ay magdudulot lamang ng pinsala sa isang tao. Bumantong hininga si Yonsusang. Kabanata 1983. Pagkatapos bumalik ni Hansen sa isla, nakita niya ang kanyang walang paa na crane na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Naglagay siya ng ilang karne sa mangkok nito, at pagkatapos ay pumasok sa bahay upang sanayin ang Under the Sky. Ang Under the Sky ay napakadelikado. Ang diskarte ay walang gaanong kagandahan, at hindi ito makapangyarihan, tulad ng teeth knife. Ngunit kapag ginamit mo ang kasanayan, parang isang kumikislap na laso na hindi maputol. Ang mga kasanayan sa kutsilyo ay mukhang random, ngunit lahat sila ay konektado. Maaari nitong bitag ang isang kaaway nang hindi nila namamalayan. Gamit ito, maaaring makontrol pa nga ni Hansen ang kaaway na parang isang papay. Ang Under the Sky ay hindi gaanong naiiba sa Heavenly Go o sa Dangshan Sutra. Siyempre, medyo kakaiba pa rin ito. Ang Heavenly Go ay nakatuon sa sariling porma sayo ng isang tao. Ang Dangshan Sutra ay napakahusay pagdating sa hula. Ang Under the Sky ay nakatuon sa direktang kontrol. Ginagawa ng Under the Sky ang isang tao na isang reyna sa gitna ng mga langgam na nagpapahintulot sa gumagamit ng mamuno sa larangan ng digmaan. Sino man ang gumawa ng kasanayan sa kutsilyong iyon upang bigyan ito ng ganoong pangalan, ay dapat na iniisip ito. Ngunit may problema sa kasanayan sa kutsilyo na nagbawas ng malaki sa pagiging epektibo nito. Upang maayos na makontrol ang kaaway, kailangan ng kasanayan na makita silang walang halaga. At doon nagsimula ang problema. Nang pinanood ni Hansen na gamitin ito ni Yonsui, masasabi niya kung saan nagmula ang diskarte, dapat itong nagmula sa Sky Palace. Tama ang hula ni Hansen. Ang Sky Palace ay may mga kapangyarihan ng Outer Sky, at nagmula ito sa Textless Book. Ang taong lumikha ng Under the Sky ay nagsanay gamit ang Textless Book. Ginamit niya iyon bilang batayan, at gamit ang kanyang kaalaman at talento, binuo niya ang natitirang bahagi ng kasanayan sa kutsilyo. Gayunpaman, hindi kinakailangan ng pag-unawa sa Textless Book upang sanayin ang Under the Sky. Kung ganun, ano ang punto? Ilang tao lang ang talagang makakapagsanay gamit ang Textless Book pagkatapos ng lahat. Dahil dito, kulang ang kasanayan sa kapangyarihan ng Textless Book bilang batayan, at ang kapangyarihan ng kontrol ay medyo mahina. Hindi ito ang pinakamahusay. Lumikha ito ng isang dalawang panig na problema, ang mga taong hindi makakapagsanay sa Textless Book ay hindi rin matututo ng kasanayan sa kutsilyong ito sa tunay nitong potensyal, ngunit ang mga taong makakapagsanay sa Textless Book ay hindi na kailangang matuto ng kasanayang ito. Medyo nakakahiya. Ang Under the Sky ay pinabayaan dahil walang nakahanap ng paraan upang malampasan ang problemang ito. Ang mga pagbabago ng maraming henyo ay hindi pa sapat. Hindi masyadong magaling si Hansen sa mga kasanayan sa kutsilyo, ngunit nangyari lang na ang problema ng Under the Sky ay isang bagay na pamilyar kay Hansen. Pinayagan niyang makapasok ang mga kapangyarihan ng Outer Sky sa kanyang katawan sa Road to the Sky. Ang mga puwersang naramdaman niya ay lubos na nagpabilib sa kanya. Dagdag pa rito, bihasa siya sa Dangshan Sutra at Heavenly Go. Kaya, ang pag-aayos ng isyo ay hindi magiging masyadong mahirap para sa kanya. Ngunit naobserbahan lang ni Hansen ang kasanayan sa kutsilyo. Wala siya sa scroll, kaya hindi niya ito matutunan ng maayos at mailapat ang kanyang solusyon sa bagay na ito. Pagkatapos ng pag-iisip, nagpa siya si Hansen na tawagan si Yonsui.
Tinanong niya kung pinapayagan ng mga tagalabas na matuto ng Under the Sky, ngunit sinabi niyang hindi. Ito ay isang may depektong kasanayan sa kutsilyo, ngunit ito ay konektado sa textless book. Sa makatuwid, hindi lang basta-basta makakapunta at matuto nito. Pinapayagan si Yonsui na matuto nito dahil ang kasanayan ay orihinal na nilikha ng pamilya yon. Maaari niyang pag-aralan ito ng mag-isa, ngunit hindi niya ito maibibigay sa iba. Nadidismaya si Hansen. Sumang-ayon siyang tulungan siya dahil naisip niyang ang kasanayan ay angkop sa kanya. Gusto niyang matuto ng mag-isa. Nadidismaya si Hansen na hindi siya nakakapag-aral ng kasanayan. Humingi siya ng paumanhin kay Yonsui at sinabi sa kanya na hindi niya ito maaayos sa pamamagitan lamang ng panunood. Nang gabing iyon, dumating si Eugene upang makipagkita kay Hansen. Kapatid na Yu, sabihin mo ang nasa isip mo. Marami nang natutunan si Hansen tungkol kay Eugene mula kay Yonsui. Gayunpaman, wala siyang anumang pagtatangi sa lalaki, kaya tinrato niya ito tulad ng isang normal na tao. Sinuri ni Eugene kung talagang nag-iisa sila, at sinabi niya, kapatid na Hansen, kung hindi ka interesado sa mga gantimpala ng pagsusulit, paano kung tulungan mo ako? Gamit ang iyong kapangyarihan, tiyak na makakakuha ka ng unang pwesto. Kung matutulungan mo ako, maaari kitang bigyan ng gantimpala na mas mahalaga pa. Sinasabi mo bang gusto mong mangdaye? Naiintindihan ni Hansen kung ano ang kanyang ibig sabihin. Haha, nag-uusap lang ako tungkol sa pagtulong sa isa't isa upang makuha ang ating parehong gusto. Tumawa si Eugene. Biglang naisip ni Hansen ang isang bagay, kaya sinabi niya kay Eugene, natatakot ako na hindi kita matutulungan. Sasali ako sa pagsusulit. Okay lang. Pero kung magbago ang isip mo, maaari mo akong tawagan. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Eugene, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ni Hansen si Yonsui at tinanong, Sui, nasa Holy House ba ang Under the Sky? May kopya doon? Oo. Bakit? Ano ang gusto mo? Nagulat na tanong ni Yonsui. Kung makakuha ako ng unang pwesto sa pagsusulit, maaari kong hilingin ang Under the Sky bilang gantimpala, tama ba? Tanong ni Hansen. Tama iyon. Pagkatapos sabihin iyon, naisip ni Yonsui ang isang bagay at namula. Nakikita ko. Okay. Kung gayon, ibinaba ni Hansen ang telepono. Nakumpirma ni Yonsui ang kanyang hula, kaya sasali siya sa pagsusulit at titingnan kung makukuha niya ang unang pwesto. Kung kaya niya, pipiliin niya ang Under the Sky. Hawak pa rin ni Yonsui ang telepono, malalim ang iniisip. Namumula ang kanyang mga pisngi, at ngumiti siya at naisip sa kanyang sarili, pupunta ba siya sa pagsusulit dahil sa akin? Lahat para makuha ang Under the Sky. May 2 linggo pa bago ang pagsusulit. Bumukas muli ang White Jade Jing sa susunod na linggo, at may plano si Hansen na patayin ang ilang higit pang Earl Xenogeneics upang itaas ang kanyang gene tally. Gusto pa rin niyang malaman ang katotohanan tungkol sa mga mutant genes. Hindi plano ni Hansen na pumunta sa Xuanyuan Cave sa pagkakataong ito dahil masyadong komplikado ang lugar na iyon. Masyadong maraming Zuan Jade Spirit sa paligid, at mahirap silang patayin. Nakuha ni Hansen ang kanyang mga kamay sa isang mapa ng Sky Palace, at tiningnan niya ang mga lugar kung saan siya maaaring pumunta upang manghuli ng mga Xenogeneics. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang pumunta sa Old Night Island. Ang mga Xenogeneics sa Old Night Island ay mabilis, at karamihan sa kanila ay nakakalipad. Ayaw ng mga Earls na pumunta doon dahil mahirap patayin ang mga naninirahan sa isla na iyon. Gayunpaman, hindi natatakot si Hansen. Ano man ang mangyari, ang kanyang mga sapatos ng kuneho at ang kanyang mga pakpak ng dragon ay maaaring bigyan siya ng bilis na kailangan niya. Hindi rin mahirap mahuli ang isang Earl. Pagkatapos kumpirmahin ni Eugene ang pakikilahok ni Hansen sa pagsusulit, isang bagong kaisipan ang pumasok sa kanya. Walang gaanong mga espesyal na tao sa pagsusulit ngayong taon. Gamit ang kapangyarihan ni Hansen, madali siyang makakapasok sa nangungunang 5. Maaari kong samantalahin iyon. Mahina ang kanyang reputasyon, kaya hindi alam ng mga tao ang kanyang tunay na lakas. Maaari akong kumita ng pera sa pamamagitan nito. Nag-imbento si Eugene ng isang mahabang plano. Kabanata 1984. Napakamalaki ng Old Night Island. May mga bundok, kagubatan, at maging mga karagatan. Pumunta si Hansen doon at hinabol ang isang lumilipad na ibon. Nahabol niya ito at pinutol ang ulo nito. Nahuli ang Xenogeneic Earl. Forest Bird, natagpuan ang Xenogeneic Gene. Kinolekta ni Hansen ang Xenogeneic gene mula sa bangkay, at pagkatapos ay nagsimula ng apoy. Agad siyang nagsimulang kumain. Kumaway ang walang paa na crane ng kanyang mga pakpak, nagdala ng ilang sanga.
Tumatalon si Bubble sa paligid ni Hansen. Mahina ito, kaya hindi ito gaanong makatulong. Gamit ang forest bird na ito, iyon ang ika-8 Earl sa loob ng 4 na araw. Hindi ito mas mabilis kaysa sa pagpasok sa Xuanyuan Cave. Nakaramdam ng panghihinayang si Hansen. Ang Old Night Island ay hindi kasing ganda ng inaasahan ni Hansen at ang mga Xenogeneics na nakita niya ay mabilis. Napakamalaki ng lugar na matagal na panahon ang kinakailangan para lang mahanap ang isang Earl. Para kay Hansen, parang tuluyang nabigo ang kanyang plano. Ibinigay ni Hansen ang katawan ng ibon sa walang paan na crane at niluto niya ang Xenogeneic gin. Ito ay atay sa pagkakataong ito. Napakasarap ng lasa at maganda rin ang amoy nito. Earl Gin Dagdag 1. Pagkatapos kainin ng buong atay, umabot sa 25 ang bilang ng Earl Gin ni Hansen. Inilabas ni Hansen ang mutant gin ng Ant Queen. Sanay na siyang marinig ang anunsyo na nagsasabing wala pa siyang sapat na gins. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi narinig ni Hansen ang nakakainis na anunsyo na iyon. Sapat na ba ang aking Earl Gins ngayon? Malapad na ngumiti si Hansen. Mabilis niyang sinimulang subukang lutuin ang gin ng Ant Queen sa palayok. Hindi pa nakakain ni Hansen ang karne ng Ant Queen dati, ngunit ngayon ay kumukulo na ito. Nagpasaya iyon kay Hansen. Pagkaraan ng ilang sandali, naluto na ang karne ng Ant Queen. Kinain ito ni Hansen, at nakaramdam siya ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Pagkatapos kainin ni Hansen ang lahat ng karne, hindi niya narinig na tumaas ang kanyang mga genes. Tiningnan niya ang kanyang mga stats, at sinabi pa rin na mayroon siyang 25 Earl genes sa kabuuan. Mukhang hindi nagdagdag ng anumang bagay ang pagkain ng Ant Queen. Ngunit ang kapangyarihan ng karne ng Ant Queen ay nasa loob na ni Hansen. Hindi ito pinino, at dumadaloy ito sa mga ugat ni Hansen. Patuloy na naglalakbay ang kapangyarihan sa kanya, hanggang sa wakas ay humina at nawala. Sa ulo ni Hansen, isang nakakagulat na anunsyo ang nagpatugtog. Nakuha ang Xenogeneic Geno-Art ng klase ng Earl, Ant Queen Mark. Ang mga mutant genes ay hindi talaga nagdaragdag ng mga genes. Nagbibigay sila ng mga Geno-Art sa halip. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. At pagkatapos, sinundan niya ang landas na dinadaanan ng mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Doon niya natuklasan ang isang gintong simbolo sa kanyang katawan. Nakita na ni Hansen ang gintong hugis na ito sa katawan ng Ant Queen. Nang magsimulang lumiwanag ang spell na ito, tumaas ang kapangyarihan ng nilalang. Sinubukan ito ni Hansen. Aba, ang marka ng Ant Queen ay napakatalino. Ginagawa nitong kasing lakas ng mga Marquises ang mga Earls. Ibig sabihin, ang Geno-Art ng Ant Queen ay hindi na kailangang sanayin, at sa kabila nito, maaari nang maging kasing lakas ni Hansen ang nilalang. Napakasaya ni Hansen. Kung makakahanap siya ng higit pang mga mutant genes, makakakuha siya ng mga Geno-Arts mula sa mutant Xenogeneics na natalo niya sa labanan. Hindi na niya kailangang magsanay kasama ang mga ito upang maging kasing bihasa hanggat maaari. Ang pinakamalakas na bagay tungkol sa bagong opsyong ito ay ang mga Geno-Arts ay nagmula sa mga nilalang ng ibang species. Hindi matututo ang mga ordinaryong tao ng mga Xenogeneic Geno-Arts. Iyon ang espesyal sa mga ito. Kahit na masimulate ni Hansen ang kapangyarihan gamit ang kanyang Dangshan Sutra, maaari lamang niyang gayahin ang isang maliit na bahagi ng kanilang mga kakayahan. Iyon ay dahil magkakaiba ang kanilang mga katawan, kaya imposible ang ganap na tumpak na simulasyon. Parang consume, kung hindi naging isang langgam si Hansen, hindi niya matututunan ang kakayahan. At kailangan pa rin ni Hansen na magsanay ng consume. Ngayon kailangan lang niya ng isang mutant gene upang matutunan ang Geno-Art ng isang Xenogeneic. At dahil hindi niya kailangang magsanay dito, mas nagiging mas mahusay ang mga bagay. Kung makakapatay ako ng isang King Class o Deified Mutant Xenogeneic, ibig sabihin ba ay matututunan ko kaagad ang mga kasanayan? Naisip ni Hansen na ito ay maaaring maging napakasigla. Ngunit ang mga Xenogeneic genes ng Xuanyuan Mutant Dragon ay Marquis Class. Kailangan niyang pinuhin ang mga Marquis genes bago siya makagawa ng anumang bagay sa isang iyon. Sa ngayon, hindi niya ito magagamit. May ilang sandali pa bago bumukas ang White Jade Jing. Plano ni Hansen na patuloy na pumatay ng mga Xenogeneics upang kumita ng Earl genes. Kung makakasalubong siya ng isang mutant Xenogeneic, maaaring matuto siya ng isa pang Xenogeneic Geno-Art. Liu Jing, hindi ka talaga magsisisi dito. Isang grupo ng mga Skymen ang nakapalibot sa kanya, at nagulat ang mga ito. Hindi ako magsisisi, tiyak na sinabi ni Liu Jing. Mabuti, kung nais mong ibigay sa amin ang iyong pera, hindi kami tatanggi. Ayon sa ating kasunduan kanina lang, kung mananalo si Hansen ng 10 beses ng sunod-sunod sa pagsusulit, tayo ang talo.
Kung matatalo siya kahit isang beses, kung gayon ay makukuha natin ang lahat ng iyong pera. Tumawa ang isang Skyman. Maraming estudyante ng Sky Palace ang gumawa ng kasunduang ito kay Eugene. Tumawa ang isa sa kanila at sinabi, Eugene, ikaw ang may kagagawan nito. Huwag mo kaming sisihin kung mawawala mo ang lahat. Kailangang kargahin si Han Senador sa Road to the Sky. Kung mananalo siya ng 10 beses, ibig sabihin ay basura ang lahat ng ating mga kapatid na Earl. May isang tumapot sa balikat ni Eugene at ngumiti. Salamat. Kung mayroon kang anumang mas magagandang deal na gagawin, dapat mo akong hanapin. Malamig na tumawa si Eugene sa kanyang puso. 10 round lang. Maliban kung si Hansen ay sapat na malas upang harapin ang isang malakas na kaaway sa simula, dapat niyang madaling maabot ang nangungunang 5. Lalo na sa kanyang kapangyarihan. Ang pagpasok sa nangungunang 100 ay walang anuman. Ngunit kinakabahan pa rin si Eugene sa kanyang puso. Isang napakalaking taya ang gagawin niya. Kahit na mataas ang panganib, mataas din ang gantimpala. Ang panalo sa gambit ay nangangahulugan na magtatapos siya na may 10 beses ng kanyang kabuoang kayamanan. Ngunit kung matatalo siya, magiging bangkarote siya. Alam ni Eugene na malakas si Hansen, ngunit kinakabahan pa rin siya. Nang maayos na ang mga pagtutugma sa pagsusulit, tiningnan niya ang schedule ni Hansen upang makita kung sino ang makakalaban niya. Nang tiningnan niya ang schedule, nanigas si Eugene. Namutla ang kanyang mukha, wala nang kulay sa kanya, at halos mahimatay siya. Lumapit ang ilang Sky na nakipagtaya sa kanya. Medyo maangas ang kanilang mga tingin. Ngumiti ang leader, hinawakan siya sa balikat, at sinabi, Eugene, malas ka. Ang halimaw na si Bambo ay sasali sa pagsusulit. At siya ang ika-6 na kalaban ni Han Senador. Napakamalas mo. Sa tingin ko ay hindi ka na maliligtas ng Diyos ngayon. Ipak mo na ang gamit mo, malapit na naming kunin ang lahat ng pag-aari mo. Ngumiti ang grupo ng Sky bago umalis. Nakatayo pa rin si Eugene doon, namumutla na parang G. Gusto niyang mamatay. Kabanata 1985. Bakit nangyari ito? Bakit sasali sa pagsusulit ang nag-iisang kawayan? Hindi niya kailangan. Hindi maintindihan ni Eugene kung bakit siya napakales. Kung ito ay anumang ibang estudyanteng Earl, naniniwala siyang may matibay na tsansa si Hansen. Magkakaroon siya ng mataas na posibilidad na manalo. Ngunit ang nag-iisang kawayan ay nagparamdam kay Eugene na walang kapangyarihan at walang pag-asa. Ang nag-iisang kawayan ay isang estudyante ng ika-7 Elder, ngunit nilabag niya ang isang alituntunin. Isang napakasamang alituntunin din ang nilabag niya. Inalisan siya ng kanyang titulo bilang estudyante at ikinulong. Doon, siya ay pinahirapan. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi isang hatol na kamatayan, ngunit maaari rin naman itong maging isa. Inilagay ang nag-iisang kawayan sa isang malungkot na panaginip. Ang panaginip na iyon ay patuloy na inuulit ang kanyang malungkot na buhay sa loob ng 10,000 taon. Kapag lumipas na ang panahong iyon, pinayagan siyang magising. Ang mga ordinaryong nilalang ay hindi mabubuhay ng sapat na katagal upang magising at matapos ang mga panaginip. Kahit na ginawa nila ito, ang pag-ulit ng parehong nakakasakit na panaginip sa loob ng 10,000 taon ay masyadong marami. Mababaliw sila sa paulit-ulit na pag-ulit. Natutulog ang nag-iisang kawayan sa kulungan sa loob ng 10 taon bago magising. Pagkatapos niyang magising, pumunta siya sa Sky Palace at lumuhad dito. Pagkatapos, bumukas ang mga pinto. Ang leader ay hindi tumanggap ng estudyante sa loob ng 1,000 taon, ngunit nagpasya siyang tanggapin ang nag-iisang kawayan. Pagkatapos, nagsimula ang kanyang buhay na panloloko. Nagsanay siya gamit ang textless book, at nagawa niyang pumunta sa 5 lungsod at 12 gusali. Walang sino man ang kasing galing niya. Kahit si Thousand Feather Crane, na nakatanggap ng pagpapala ng banal na kalabas, ay natalo pa rin laban sa kanya. At natalo siya kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na kasanayan sa espada. Pagkatapos noon, walang nakipaglaban-laban sa nag-iisang kawayan. Ang mga marquises at dukes ay hindi rin siya maliit na tingin. Walang sino man ang makaiisip kung paano niya nagawang magising pagkatapos lamang ng 10 taon. Ngunit kahit na gayon, mahirap isipin kung ano ang maaaring pinagdaanan niya. Sinabi ng leader ng Sky Palace na maaaring maging deified ang nag-iisang kawayan. Hindi siya nagpahayag ng anumang pag-aalinlangan tungkol sa posibilidad, kaya malinaw na may pananampalataya siya sa kanya. Kung ang salitang malakas ay ginamit upang ilarawan ng isang estudyante ng Sky Palace, hindi iisipin ng mga tao ang mga elder. Sa halip, iisipin nila ang nag-iisang kawayan. Ang nag-iisang kawayan ay hindi pa rin Marquis, ngunit hindi siya kailanman sumali sa mga pagsusulit. Kahit na ang mga estudyanteng klase ng Marquis ay hindi makaakit sa kanya.
Wala siyang interes na makipaglaban sa kanila. Nagulat at mapait si Eugene. Nakaramdam siya ng malas. Naisip niyang yayaman siya, ngunit ngayon ay magiging bangkarote na siya. Hindi nakita ng mga estudyante ang pakikipaglaban ng nag-iisang kawayan sa nakalipas na ilang taon, kaya walang umaasa na bigla siyang sasali sa pagsusulit. Nanatili si Hansen sa All Night Island sa loob ng 6 na araw. Pinatay niya ang 11 Earl Xenogeneics, ngunit halos handa nang bumukas ang White Jade Jing, kaya iniwan niya ang isla at pumunta doon. Nang makarating siya sa isla, sinuri ng mabuti ni Hansen ang White Jade Building. Pagkatapos gawin iyon, nagulat siya. Naisip niyang makakakita lang siya ng isang White Jade Building, ngunit ngayon, mayroong 12 ganoong gusali sa isla. Sa dulo ng mga gusali, sa pagitan ng mga ulap, ay mga lungsod. Hindi niya nakita kung ano ang nakatira sa mga ito, ngunit tiyak na nakita niya ang 5 lungsod. Si Hansen ay hindi kasing wala sa alam gaya ng una niyang pagdating doon. Marami na siyang naunawaan tungkol sa White Jade Jing ngayon. Makakakita ang mga normal na estudyante ng Sky Palace ng 7 White Jade Buildings, sa palagay na medyo nauunawaan nila ang lahat ng ito. Kung makakakita sila ng 10, ituturing silang mga henyo. Kung makakakita sila ng 12, sila ang pinakamatalino sa buong henerasyon. Kung makikita nila ang lahat ng mga gusali, iyon ay isang bagay na nangyayari lamang isang beses sa bawat 10,000 taon. Ang Sky Palace ay umiral na sa loob ng 1 bilyong taon, at wala pang 100 ang nakakita sa lahat ng 5 lungsod. Ganoon kalalim ito. Gayunpaman, wala namang naramdaman si Hansen. Hindi niya alam kung paano niya nakita ang 12 gusali at 5 lungsod. Medyo nalilito siya, ngunit nang magsanay siya sa ika-7 palapag ng White Jade Building, may naunawaan siya ng maging dalisay ang Jade Air. Kahit na makakakita siya ng 12 gusali, plano pa rin niyang pumunta sa unang gusali upang sipsipin ang Jade Air. Ang lugar na iyon ay perpekto para sa isang Earl, naniniwala siya. Plano niyang itaas ang Jade Esken sa Earl bago tuklasin ang mga gusali sa unahan. Nang makarating si Hansen sa ika-4 na palapag, dumiretso sa kanya si Yonsui upang makipag-usap. Mukhang nag-aalala siya. Hansen, naghihintay sa iyo ang aking ate at si Uncle Crane sa ika-7 palapag. Gusto nilang sabihin ko sa iyo na, kung dumating ka, dapat kang pumunta at makita sila. Kahit na hindi ka nagpaplanong magsanay sa ika-7 palapag, pumunta at tingnan sila. Ano iyon? Nagtatakang tanong ni Hansen. Magsisimula na ang Jade Air, kaya pumunta sa ika-7 palapag. Kapag natapos na, sasabihin sa iyo ni Brother Crane ang mga detalye, sabi ni Yonsui. Sige. Tumango si Hansen at dumiretso sa ika-7 palapag. Nang mawala si Hansen sa hagdanan, mamantong hininga si Yonsui at naisip sa kanyang sarili, ang Diyos ay hindi patas. Bakit mo kailangang makipagkita sa nag-iisang kawayan? Ano ang iniisip ng nag-iisang kawayan? Ano ang punto ng pagsali niya sa pagsusulit? Ngunit mabilis na naisip ni Yonsui, ngunit marahil ay okay iyon. Ang pag-iisip ang mahalaga. Hindi mahalaga kung hindi ka makarating sa unang pwesto upang makuha ang Under the Sky. Hindi kita maliit na tingin. Nakarating si Hansen sa ika-7 palapag, at doon, nakita niya sina Thousand Feather Crane, Yun Susang, at First Day. Ang mayabang na binata ay wala doon sa araw na ito, gayunpaman. Nakita si Hansen doon, inanyayahan siya ni Thousand Feather Crane. Tinanong niya, sasali ka ba sa pagsusulit? Tumango si Hansen at sinabi, nag-sign up ako. Plano kong sumali. Si Thousand Feather Crane ay may mapait na ngiti, at sinabi niya, natatakot akong magkakaroon ka ng mahirap na labanan sa hinaharap. Ano iyon? May sasali bang malaki? Nakangiting tanong ni Hansen. Sinabi sa kanya ni Thousand Feather Crane na ang nag-iisang kawayan ay nakikilahok, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kwento ng nag-iisang kawayan. Sinabihan din niya si Hansen tungkol sa oras na natalo siya ng nag-iisang kawayan. Wala siyang itinago. Ngunit ang paraan ng pagsasabi niya ay naiiba sa paraan ng paglalarawan mo sa isang ordinaryong estudyante. Pinag-usapan ni Thousand Feather Crane ang tungkol sa nag-iisang kawayan na parang ang kanyang lakas ay alamat na. Marahil hindi mo paniniwalaan ang lahat ng ito, ngunit nang makipaglaban ako sa nag-iisang kawayan, naramdaman ko na matatalo ako sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa harap niya. Nang makipaglaban ako sa kanya ng ilang sandali, parang may tinuturo siya sa akin. Pagkatapos ng laban na iyon, gumanda ang aking mga kasanayan sa espada. At nagawa kong makamit ang aking narating hanggang sa puntong ito, sabi ni Thousand Feather Crane. Kabanata 1986, sinimulan ni Thousand Feather Crane na magsabi ng higit pa, ngunit sumabog ang Jade Air.
Ang apat sa kanila ay nagtuon sa pagsipsip ng Jade Air na naging hindi karaniwang malakas sa paligid ni Hansen. Ang Jade Air ay kalaunan ay bumalik sa normal at wala nang mas dalisay na Jade Air na masisipsip. Masigurado na si Hansen sa kanyang linya ng pag-iisip ngayon. Nang matapos ang unang Jade Air, umakyat si Yonsui sa ikapitong palapag. Doon, pinag-usapan nila ang pagsusulit at ang hindi inaasahang pagpasok ng nag-iisang kawayan. Sa iyong ika-6 na laban, makakasalubong mo ang nag-iisang kawayan. Magiging isang mahirap na laban iyon. Nag-aalala ako para sa iyo, ngunit aaminin kong inaabangan ko ang pagsaksi nito. Kung lalaban ka, manunood ako. Ngumiti si Thousand Feather Crane. Sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Brother Crane, sabi ni First Day, habang pinagkukupol ang kanyang mga kamay. Mabahalang tinanong ni Hansen, ano ang ginawa ng nag-iisang kawayan upang magdusa sa bangungot na pagsubok ng pagpapahirap. Alam ni Hansen na ang pagpapahirap na tulad nito ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay. Isang himala na nagawang magising ang nag-iisang kawayan sa loob ng 10 taon. Iyon ay isang bagay na hindi pa nangyari sa Sky Palace dati. Ang bangungot ay isang deified xenogeneic dream beast power. Hindi ito kayang labanan ng mga ordinaryong tao, lalo na pagkatapos nilang maranasan ang mga bangungot ng ilang sandali. Hindi pinag-uusapan ng mga elder iyon. Iniiwasan nila ang paksa. Hindi natin masasabi ng sigurado kung ano ang nangyari. Alam lang natin na nilabag niya ang mga alituntunin, sabi ni Yun Sushang. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, narinig lamang ni Hansen ang mga salitang malakas at napaklakas. Narinig din niya ang mga salitang napakasigla. Ngunit hindi iyon gaanong kapaki-pakinabang. Kaya, hindi na inisip pa ni Hansen iyon. Hindi niya naisip na siya ay hindi matatalo, ngunit mahina man o malakas, kailangan niyang makipaglaban sa lalaki kung malalaman niya. Walang saysay na mag-aksaya pa ng oras sa pag-iisip tungkol dito. Nang dumating ang pangalawang Jade Air, bumalik si Yonsui sa ika-4 na palapag. Sa ika-7 palapag, sinipsip ni Hansen ang pangalawang pag-ulan ng Jade Air. Naisip niyang mabilis na umuunlad ang kanyang Jadescan. Pagkatapos ng 10 higit pang pag-ikot ng Jade Air, naisip niyang maaari niyang itaas ito sa klase ng Earl. Nakakahiya na ang Jade Air ay nangyayari lamang ng 2 beses sa isang linggo. Hindi ito isang proseso na maaari niyang madaliin. Pagkatapos mabilang ang oras, napagtanto niyang magtatagal ito ng 2 o 3 buwan. Ang pagiging mula sa Viscount hanggang sa Earl ng napakabilis ay magiging isang himala para sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos umalis sa White Jade Jing, pumunta si Hansen sa All Night Island upang ipagpatuloy ang pangangaso. Wala na siyang pakialam sa anumang bagay ngayon. Ang pagkuha ng higit pang mga genes at pag-level up ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na magagawa niya. May 1 linggo na lang bago ang pagsusulit, gayunpaman. Wala nang gaanong oras, at gusto ni Hansen na ma-max out ang kanyang Earl genes bago dumalo sa mga pagsusulit. Habang naghahanda si Hansen na dalhin ang walang paan na crane sa isla, tumakbo si Yonsui papunta sa kanya. Hansen, babalik ka ba sa Little Jade Island? Pupunta ako sa All Night Island upang manghuli ng mga xenogeneics, sagot ni Hansen. Pwede mo ba akong dalhin doon? Parang hindi ito kasing delikado ng Xuanyuan Cave, at sigurado akong mapapanatili ko ang aking sarili. Hindi ko kukunin ang mga samsam, ngunit gusto ko talagang samahan ka, sabi ni Yonsui. Sumang-ayon si Hansen. Ang All Night Island ay hindi masyadong mapanganib, at kung hindi siya kukuha ng anumang samsam, ang pagsama sa kanya ay walang masamang mangyayari. Nakita ang pagsang-ayon ni Hansen, kitang-kita ang kanyang kasiyahan. Ngumiti siya at sinabi, ang All Night Island ay hindi nagpapahintulot ng mga Earl-class mount, kaya hindi ako sasakay sa Jade Wing Tiger. Pwede ba akong sumakay sa iyong Jade Night Crane? Malakas siya. 2 tao ang pwedeng sumakay sa kanya, sigurado. Medyo mabagal lang siya. Ngumiti si Hansen. Okay lang na maging mabagal. Komandat si Yonsui. Nang lumipad ang walang paa na crane, sumakay si Hansen sa likod nito. Sumunod si Yonsui. Ang walang paa na crane ay may limitadong espasyo sa ibabaw ng likod nito. Umupo silang magkasama, magkadikit ang mga balikat. Nagparamdam iyon kay Yonsui ng pamumula. Isang crane at 2 tao ang nawala sa mga ulap. Lumipad ang walang paa na crane ng ilang daang milya papasok sa lupain nang makarating sila sa isla. At sa kabila ng lahat ng oras na kinuha nito, hindi nila matagpuan ang isang Earl Xenogeneic. Na-miss ni Hansen si Little Uncle sa mga ganitong oras. Kung naroon siya, hindi na nila kailangang lumabas upang maghanap ng mga Xenogeneics. Ang mga Xenogeneics ay lalabas upang maghanap sa kanila.
Habang naghahanap sila ng mga Xenogeneics, may isang bagay na lumiwanag sa ibabaw ng isang bundok. Mabilis na pumunta si Hansen doon kasama si Yonsui. Ang bundok ay parang isang espada na itinaas ng 800 metro sa langit. May ilang pulang halaman ng coral na tumutubo sa buong lugar. Ang liwanag na nakita nila ay ang pagkislap ng mga halaman na iyon. Nang makita ni Yonsui ang mga halaman, mukhang nagulat siya. Sinabi niya, ito ay isang Earl-class Xenogeneic plant. Ito ay tinatawag na blood coral. Gustong-gusto ng mga Xenogeneics na kainin ito dahil napakahusay nito para sa kanilang ebolusyon. Kinakain ng mga ito kapag lumaki na ang mga ito sa laki ng isang kamay. Ang isa sa tuktok ay 3 metro ang taas, at gayon pa man ay hindi pa ito kinakain ng isang Xenogeneic. Kakaiba iyon. Tumingin si Hansen sa pulang coral at sinabi, kaya pala hindi pa ito kinakain. Mayroong isang malakas na Xenogeneic na nagmamay-ari nito, kaya lahat ng iba pang Xenogeneics ay hindi naglakas loob na lumapit. Wala akong nakikitang mga Xenogeneic sa paligid. Tumingin si Yonsui sa paligid upang kumpirmahin, ngunit wala pa rin siyang nakita. Napakatahimik sa paligid, at walang mga mahina na Xenogeneics. Tinuro ni Hansen ang pulang coral at sinabi, tignan mo ang pulang coral. Nandoon iyon. Sinundan ni Yonsui ang daliri ni Hansen. Tumingin siya, at pagkatapos ay nakakita ng isang stick. Hindi naman talaga ito stick. Isang pulang insekto na nakahalo sa pulang coral. Katulad ito ng mantis, at kinakain nito ang pulang coral. Ito ay isang Earl-class blood god mantis. Isang talampakan ng haba, kaya hindi ito pisikal na malaki. Ngunit napakalakas nito para sa isang kalaban na klase ng Earl. Habang nagsasalita siya, nagbago ang mukha ni Yonsui. Alam ko, binabantayan ng mantis na ito ang pulang coral na ito dahil gusto niyang gamitin ang kapangyarihan nito upang mag-evolve. Ayaw niyang maging marquis, gusto niyang maging mutant. Patayin mo ito bago kainin ang pulang coral. Natuwa si Hansen nang marinig iyon, kaya ngumiti siya at sinabi, kung gusto nitong mag-evolve, kung gayon hayaan mo. Gusto ni Yonsui na magsabi ng isang bagay, ngunit ang pagkita kay Hansen na ngumingiti ay nakakaaliw. Nakaramdam siya ng ligtas. Hindi niya magawang magsabi ng kahit ano. Kung sinabi ni Hansen na okay lang ang mga bagay, hindi niya mapipigilan ang sarili na maniwala sa kanya. Kumakain ng blood god mantis ng pulang coral ng dahan-dahan. Naghintay sila ng 1 oras, at pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, kaunting bahagi lang ng halaman ang kinain ng mantis. Ngunit ang katawan nito ay kumikinang na parang pinakintab na ruby. Hansen, ikaw ay isang crystallizer. Ngunit ikaw din ay estudyante ng Knife Queen. Pakakasalan mo ba ang isang crystallizer o isang rebate? Biro ni Yonsui. May asawa na ako. Pareho kami ng lahi, walang gana na sagot ni Hansen, habang tinitingnan ang mantis. Nang bagsak ang mukha ni Yonsui. Mukhang lubos siyang nadismaya. Bakit hindi mo dinala ang iyong asawa? Ang mga anak ko ay bata pa. Kailangan niyang alagaan sila, kaya nanatili siya sa bahay, sagot ni Hansen. May mga anak ka. Nanlaki ang mga mata ni Yonsui. Oo. May 2 akong biological, at ang iba ay, ampon, sagot ni Hansen. Nabali ang puso ni Yonsui. Nakita niyang nahihirapang huminga. Tumingin siya kay Hansen at bumantong hininga. Matagal siyang hindi nagsalita. Kabanata 1987. Ang katawan ng blood god mantis ay isang ikasampu lamang ng laki ng halaman na kinakain nito. Kumain ito ng dahan-dahan, ngunit nang kumain ito ng kaunting coral, hindi naman lumobo ang tiyan nito. Gayunpaman, kakaiba ang pagkinang ng katawan nito. Bago matapos kainin ang pulang coral, nagbago ang isa pang aspeto ng katawan nito. Ang anino ng isang pulang reaper ay lumitaw dito. Ang mga kamay nito ay may hawak na karit tulad ng isang kasangkapan upang anihin ang mga kaluluwa. Ang ambon sa anino ay lumalakas, at mukhang magiging solid ito. Nag-e-evolve ito. Magiging marquis ba ito o mutant? Tanong ni Hansen habang tinitingnan ang blood god mantis. Ang mga espiritu ay mga sangkap lamang na nabuo mula sa liwanag, usok, at hangin. Hindi naman talaga sila solid. Kapag naging marquis na sila, hindi na sila lalaki pa kaysa sa orihinal nilang anyo. Magkakaroon lang sila ng kapangyarihan. Tingnan mo ang red god mantis. Hindi ito nagiging marquis, nagmumutasyon ito, sabi ni Yonsui. Mabuti na ang maging mutant. Mahal ko ang mga mutant. Ngumiti si Hansen. Ang pulang usok ng blood god mantis ay lumalakas. Ang pulang usok na reaper ay malinaw na nakikita na ngayon. Sa puntong ito, mahirap na makilala mula sa isang tunay na nilalang. Sa susunod na segundo, nakita ni Hansen ang pulang reaper na iwinagayway ang kanyang karit patungo sa pulang coral.
Sinira nito ang natitirang bahagi ng pulang coral, at pagkatapos ay ang pulang usok sa kanyang katawan ay naging isang vortex. Sinipsip nito ang lahat ng nagkalat na piraso. Nang makapasok ang pulang coral sa ipu-ipo, ang pulang usok ng Reaper ay naging mas makapal. Lalo na iyon sa karit sa kanyang mga kamay. Ang anyo ng usok nito ay nagsimulang tumibay, at hindi nagtagal, naging isang kristal na talim na ito. Ang katawan ng Blood God Mantis ay kumikinang. Ang liwanag ay kumikinang sa pulang Reaper. Tinitigan ni Hansen ang katawan ng Blood God Mantis, nakatuon sa pulang hangin na umiikot sa loob. Matatapos na itong mag-mutate. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon, sabi ni Yun Sui. Walang pagmamadali, patuloy tayong manunood. Gusto ni Hansen na makita kung ano ang maaaring maging Geno Art ng Blood God Mantis. Gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Pagkaraan ng 2 oras, natapos ng Blood God Mantis ang proseso ng mutasyon. Ang pulang Reaper ay naging usok, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katawan. Nawala ito sa paningin. Ang katawan ng Blood God Mantis ay hindi lumaki mula sa pagkain ng coral. Isang talampakan pa rin ang haba nito, at ang katawan nito ay parang ruby pa rin. Pagkatapos, bigla na lang, kumaway ito ng mga pakpak at sumigaw. Bigla itong sumugod kay Hansen, mabilis na parang pulang anino. Marahil ay napansin na nito sina Hansen at Yun Sui kanina pa. Maaaring pigilan nitong umatake noon dahil sa katotohanang nagsasagawa ito ng proseso ng ebolusyon. Nang matapos na ito, gusto na nitong patayin sila. Spell, tahimik na sabi ni Hansen. Pagkatapos, lumitaw si Spell sa harap niya sa kanyang magandang anyo. May hawak siyang 2 pistol, at pinaputukan niya ang Blood God Mantis gamit ang pareho. Pang! Pang! 2 bala ang tumama sa Blood God Mantis, ngunit hindi nito nasira ang balat nito. Nag-iwan lamang ito ng 2 marka ng spell dito. Sumigaw ang Blood God Mantis sa galit. Ang katawan nito ay naging pulang anino, at tumalon ito kay Spell. Ang mga braso ng Mantis ay umiikot na parang mga karit, at puputulan nila ito. Mabilis na gumalaw si Spell, iniiwasan ang pag-atake ng Blood God Mantis. Pinagsama-sama niya ang kanyang mga kamay at nagpatawag ng rocket launcher. Pagkatapos, pinaputukan niya ang Blood God Mantis. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi niya alam kung bakit gumagamit si Spell ng rocket launcher ngayon. Ang rocket launcher ay mas malakas kaysa sa mga pistol, oo, ngunit masyadong mabagal. Gamit ang bilis ng Blood God Mantis, madaling maiiwasan ang nilalang iyon. At oo, talagang kumaway ang Blood God Mantis ng mga pakpak nito upang umiwas paitaas. Nakaalis ito ng maayos sa rocket. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang paglapit kay Spell. Umatras si Spell, hawak pa rin ang rocket launcher. Patuloy na sumusulong ang Blood God Mantis, ngunit ang rocket na dumaan ay biglang umikot na parang heat-seeking missile. Tinamaan nito ang Mantis sa likod. Boom! Mayroong pagsabog at ang katawan ng Blood God Mantis ay lumipad palayo. Ang balat nito ay natatakpan ng maraming maliliit na sugat. Dapat na nasira ng rocket ang balat nito nang sumabog ito. Ngunit ang mga sugat na iyon ay walang anuman sa Mantis. Ikinagalit lang nito iyon. Sumigaw ito, at pagkatapos ay tumalon pabalik kay Spell. The Asterisk Man. Ang round na nag-iiwan ng marka ay maaaring subaybayan ang paggalaw ng isang kaaway. Binabago nito ang kurso ng rocket. Naisipan ko kung ang mga bala ay maaaring magkaroon ng katulad na function. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Mabilis na nasagot ang tanong ni Hansen. Ginawa ni Spell na maging isang pares ng pistol muli ang rocket launcher. Ang kanyang mga binti ay magkadikit habang umiiwas sa pag-atake ng Blood God Mantis. Parang nagsasagawa siya ng isang maganda at eleganteng sayaw. Sa eleganteng sayaw na iyon, patuloy na pinaputukan ni Spell ang kanyang mga pistol. Mukhang hindi niya tinututukan ang Blood God Mantis, ngunit ang mga bala ay gumuhit ng kurba sa langit. At pagkatapos, lahat sila ay tumama sa Mantis. Ang mga round ay hindi nagkamali ng kahit isang marka sa buong katawan ng Mantis. Kaya ang mga bala ng pistol ay maaari ding sumubaybay, ha? Napakasaya ni Hansen. Kakaiba ang tingin ni Yun Sui sa eksena. Si Spell ay isang Geno armament lamang, ngunit kaya niyang labanan ang isang mutant Earl nang walang anumang direksyon mula sa kanyang master. Ang mga normal na Geno armament ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Sa katunayan, karamihan sa mga Earl Geno armament ay hindi kayang makipaglaban. Wala silang sariling kalooban. Wala silang katalinuhan tulad ni Spell. Ang mga pistol ay medyo mahina. Tinamaan nila ang parehong mga lugar sa Blood God Mantis, ngunit hindi nila ito gaanong nasaktan. Sinubukan ng Blood God Mantis na atakihin si Spell, ngunit nabigo ito.
Matapos lumikha ni Spell ng distansya sa pagitan ng dalawa, tinawag niya ang kanyang sniper rifle. Gusto niyang maging bastos, ngunit bago makaputok si Spell ng sniper rifle, isang kakaibang pulang usok ang biglang lumitaw sa likuran niya. Isang kristal na karit ang nagwawalis pababa patungo sa kanyang leeg. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan upang mapabilis ang pag-iwas ni Spell, ngunit huli na. Ang kristal na karit ay tumama sa kanyang likod. Ang kanyang puting baluti ay nagkaroon ng 1 inch na hiwa at hiniwa nito ang mga kalamnan sa kanyang likod na sapat na malalim upang makita ang buto. Sa kabutihang palad, si Spell ay hindi isang buhay na nilalang. Wala siyang mabawalang dugo. Pagkatapos atakihin si Spell, sumulong siya. Sumigaw ang Blood God Mantis at tumalon ito pasulong. Sinundan siya ng pulang Reaper mula sa likuran at sinalakay nila siya ng magkasama. Ngayon na nag-mutate na ang Blood God Mantis, makakalikha ito ng isang espirito na gumagana tulad ng isang kapwa Cinegenic. Ito ay katulad ng isang summon skill na isip ni Hansen. Si Yunsui, nakitang nasa panganib si Spell, mabilis na nagsabi, ano ang gagawin natin ngayon? Patayin mo ito, malamig na sabi ni Hansen. Hinugot na niya ang Ghost Teeth Knife mula sa kanyang baywang. Kabanata 1988. Nakita ni Yunsui na tumayo si Hansen at pagkatapos ay nag-teleport sa likuran ng Blood God Mantis. Ang lilang knife light ay umiikot at ang tatsulok na ulo ng Blood God Mantis ay parang kinagat ng isang demonyo. Ang knife light ay tumama dito at ang katawan ay nahulog mula sa langit. Agad na nabasag ang Blood Reaper at nawala sa manipis na hangin. Nahuli ang mutant na Cinegenic Earl. Blood God Mantis, natagpuan ang Cinegenic Gene. Hindi ko nakuha ang Beast Soul nito. Ang mga iniisip ni Hansen ay puno ng kasakiman. Kakaiba ang tingin ni Yunsui kay Hansen. Isang suntok lang niya ay pinatay ang isang mutant na Cinegenic na Earl. Iyon ay isang mas malakas na gawa kaysa sa magagawa ni Thousand Feather Crane. Ngunit nakikita ang lakas ni Hansen, mas lalong lumala ang pakiramdam ni Yunsui. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit siya kinuha. Hinukay ni Hansen ang mutant gene mula sa Blood God Mantis. Ito ay isang piraso ng balat nito. May ilang usok pa ring umaangat mula sa madugong piraso ng kristal. Masasabi mo na iyon ang mukha ng pulang Reaper. Kulang ang Earl genes. Hindi ma-refine ang mutant gene. Nagulat si Hansen nang marinig iyon. Ito ay isang Earl mutant gene. Nagawa niyang i-refine ang gene ng Ant Queen nang ang kanyang kabuoang bilang ay ilang puntos na mas mababa. Ngayon, may dalawa pa siyang genes kaysa dati, ngunit hindi niya ma-refine ang gene ng Blood God Mantis. Pinag-isipan niya kung paano tinutukoy ang mga kinakailangan para sa Earl genes. Inilagay ni Hansen ang mutant gene ng Blood God Mantis at ibinigay ang katawan sa kanyang walang paa na Crane. Kasama si Yunsui, nagpatuloy si Hansen sa pangangaso ng mga Cinegenic sa Old Night Island. Plano lang niyang bumalik kapag bumukas muli ang White Jade Jing. Pagkatapos noon, magsisimula na ang pagsusulit. Sa loob ng Buddha Kingdom, yumuko si Clear Seeking sa harap ni Burning Lamp Alpha. Alpha, sinira ni Hansen ang sumpa ng katawan ng langgam. Nagsasanay na siya sa Sky Palace. Walang pakialam na sinabi ni Burning Lamp Alpha, dapat ay hiniling ni Knife Queen sa leader ng Sky Palace na sirain ang aking paulit-ulit na kasanayan. Hahayaan ba natin siyang makatakas? Tanong ni Clear Seeking, mukhang wasak. Ang Buddha ay hindi maaaring makisali sa mga gawaing nakakaistorbo sa Sky Palace sa ngayon. Kung nasa Sky Palace siya, kailangan nating baliwalain siya. Mukhang alam ni Burning Lamp Alpha na mangyayari ito dahil hindi siya gaanong nag-aalala. Ngunit, gusto ni Clear Seeking na magsabi pa, ngunit pinutol siya ni Burning Lamp Alpha. Si First Day ay nagsasanay sa Sky Palace. Kumusta na siya? Tanong ni Burning Lamp Alpha. Magiging Marquis na siya sa lalong madaling panahon, sagot ni Clear Seeking. Mabuti. Si First Day ay hindi kasing talentado ni na Seven Spirit o Speechless, ngunit kaya niyang mapantayan sila sa lakas. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay sa Sky Palace at isang listahan ng mga talento na nagsasama ng pinakamahusay sa dalawang lahi, maaaring mas mataas ang tsansa niyang maging deified kaysa kay Seven Spirit. Hindi natin dapat hayaang mawala ang pagkakataong ito, sabi ni Burning Lamp. Ngayon na nasa Sky Palace na si Hansen, magagawa ba niya? Nag-aalala si Clear Seeking. Malamig na sinabi ni Burning Lamp, tinanggap ng Sky Palace si Hansen. Tinanggap din nila si First Day. Hindi na kailangang mag-alala para sa kaligtasan ni First Day. Huwag kang gumawa ng anumang bagay hanggang sa umalis si Hansen sa Sky Palace. At huwag kang makipag-ugnayan kay First Day. Maghintay hanggang sa matapos na rin siya sa Sky Palace. Hindi nagtagal, dumating na naman ang araw kung saan babukas ang White Jade Jing.
Bumalik sina Hansen at Yunsui mula sa All Night Island. Sa panahong iyon, nagawa ni Hansen na manghuli ng 11 Earl Xenogeneics. Ngunit dahil kasama niya si Yunsui, ayaw niyang kainin ang mga Xenogeneic genes sa harap niya. Kaya, dinala niya ang lahat pabalik. Nang matapos ang Jade Air sa White Jade Jing, dinala ni Hansen ang mga Xenogeneic genes pabalik sa Jade Island. Yunsui, sumunod ka sa akin pauwi, tawag ni Yunsusang sa kanyang kapatid. Sinulyapan ni Yunsui si Yunsusang, mukhang masama ang loob, at sinabi, huwag kang mag-alala, ate. Uuwi na ako. Nagulat si Yunsusang. Napansin niyang may mali sa ugali ni Yunsui. May pag-aalala, tinanong niya, ano ang nangyayari? Pinapahirapan ka ba ni Hansen? Umiling si Yunsui at bumantong hininga. Hindi sila tunay na magkapatid, ngunit ang kanilang relasyon ay kasing lapit ng dalawang kadugo. Pinag-uusapan nila ang lahat, kaya sinabi niya kay Yunsusang ang mga bagay na nalaman niya tungkol kay Hansen. Nakikita ko, mabuti naman ito, gayunpaman. Ikaw ay mula sa Sky, at ikaw ay anak ng isang elder. Hindi ka maaaring makasama sa isang tagalabas. Sa pagtatapos nito ngayon, inililigtas mo lang ang iyong sarili mula sa mas malaking paghihirap sa hinaharap. Nakaramdam ng ginhawa si Yunsusang nang marinig niya ang nakakaabala kay Yunsui. Kaya, inaliw niya ito at sinabi, si Hansen ay matalino, ngunit hindi siya ang nag-iisa para sa iyo. May iba pang mga henyo na tulad niya, sa gitna ng Sky. Mahahanap kita ng isang tao, at maaari kang magdesisyon. Wala sa mood si Yunsui para sa mga biro, at nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Pinilit niyang ngumiti at umuwi. Dahil ang susunod na araw ay ang pagsusulit, at nagmamadali si Hansen, wala siyang oras para kumain ng dahan-dahan. Pagkatapos niyang lutuin ang lahat ng kanyang gamit sa isang palayok, ginamit niya ang konsyom upang digest ang bawat Xenogeneic material ng kasing bilis hanggat maaari. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init, lamig, at pananakit, lahat ng sabay-sabay. Pakiramdam niya ay parang na-electrify siya, at may kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagparamdam iyon sa kanya na mas malakas. Ang anunsyo ng pagtaas ng gene ay paulit-ulit na nagpatugtog sa kanyang ulo. May 11 dagdag na Earl genes na siya ngayon. Bilang ng 2 mula sa dati, mayroon na siyang 40 sa kabuuan. Ngunit nang pulutin ni Hansen ang mutant gene ng Blood God Mantis, ipinahayag pa rin ang anunsyo na wala siyang sapat na bilang ng Earl genes. Ang Blood God Mantis isang gene ay may mas mataas na kinakailangan kaysa sa gene ng Ant Queen, ngunit ngayon ay wala na akong oras para manghuli ng mga Xenogeneics. Inilagay ni Hansen ang mutant gene ng Blood God Mantis. Umupo siya sa kanyang jade bed upang sanayin ang Jadescan. Kahit na hindi ito kasing bilis ng pagsasanay sa White Jade Building, ang pagkakaroon ng kaunti ay mas mahusay kaysa sa wala. Kinaumagahan, nang handa nang umalis si Hansen patungo sa lokasyon ng pagsusulit, pumunta sa kanya si Eugene. Sumakay siya sa isang Jade Night Crane. Kapatid na Hansen, may isang bagay akong gusto talakayin sa iyo. Mabilis na nagsalita si Eugene, pagdating niya sa isla. Ano iyon? Tumingin si Hansen kay Eugene. Binaba ni Eugene ang kanyang boses at sinabi, ang unang kalaban na haharapin mo ngayon, umaasa siyang makakapasa siya sa pagsusulit. Kaya, nagbayad siya ng mataas na presyo, umaasa na hahayaan mo siyang pumunta. Hindi ito diretsyong sinabi ni Eugene, ngunit ang ibig sabihin niya ay nagbayad ang kalaban ng pera para kay Hansen upang ihulog ang laban. Pasensya na, hindi ko siya matutulungan, simpleng sabi ni Hansen. Mabilis na sinabi ni Eugene, kapatid na Hansen, alam mo naman na ang iyong ika-6 na kalaban ay ang nag-iisang kawayan, tama ba? Mahirap matukoy kung mananalo ka o hindi. Mas mabuting kunin mo ang pakinabang na ito ngayon, habang kaya mo pa. Nang sabihin ni Eugene na mahirap matukoy kung sino ang mananalo, ang ibig niyang sabihin ay malamang na matatalo si Hansen. At kung matatalo si Hansen, mawawala ang lahat ng pera ni Eugene. Ngayon, nag-aalala lang siya sa pagkawala ng kaunti hanggat maaari. Ang aking layunin ay ang makarating sa unang pwesto. Wala akong pakialam sa anumang iba pa. Pagkatapos sabihin iyon ni Hansen, sumakay siya sa walang paa na crane. Lumipad siya ng diretso patungo sa Skypath Island, kung saan gaganapin ang mga pagsusulit. Nagulat si Eugene. Nanigas siya sa lugar ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan siya sa kanyang pagkatulala. Sinabi niya sa kanyang sarili nang may pagkadismaya, sana maabot mo rin ang unang pwesto. Ngunit paano mo matatalo ang nag-iisang kawayan? Kabanata 1989. Sa Skypath Island, 4 na magkakaibang uri ng mga tao ang naghihintay sa kanilang pagsusulit, Barons, Viscounts, Earls, at Marquises. Ang pinakasikat na seksyon ngayon ay ang pagsusulit ng Earl.
Maraming mga hari at mga nobilidad ang pumunta doon, at puno na ang mga upuan. Nagparamdam iyon sa tatlong iba pa na napakatahimik. Maraming mga estudyanteng barons at viscount ang pumunta rin doon upang panoorin ang pagsusulit. Pumunta sila doon para kay Lone Bambo. Hindi natakot si Hansen dahil wala namang nagseryoso sa kanya. Bukod kay Eugene at sa mga taong nakipagtaya sa kanya, walang sino man ang mag-aabang sa laban sa pagitan ni Hansen at Lone Bambo. Nang dumating si Lone Bambo, binigyan siya ng pansin. Patuloy na pinag-uusapan siya ng mga tao, sinusubukang hulaan kung bakit gusto niyang lumahok sa pagsusulit. Walang sino man ang makakahula sa tunay na dahilan kung bakit. Maraming tao ang tumingin sa direksyon ni Lone Bambo na nagpadali kay Hansen na silipin din siya. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, nagulat siya. Sinabi niya, ang lalaking iyon ay si Lone Bambo. Siya ang mayabang na lalaki na nakita ni Hansen sa ikapitong palapag ng White Jade Building. Nakita ang match roster, natuklasan ni Hansen na isang round ang pagitan nila ni Lone Bambo. Kaya, umupo siya sa gilid upang makita kung anong uri ng kapangyarihan ang hawak ni Lone Bambo. Ang mga estudyante ng Sky Palace ay malalakas, kaya hindi nakakagulat na sila ay isang sikat na mataas na lahi. Maraming malalakas na kinatawan ng lahi ang naroon, at lahat sila ay may kamangha-manghang mga Geno arts. Nag-enjoy si Hansen sa panunood, ngunit hindi nagtagal, nakita niya si Lone Bambo na papalapit sa arena. Hindi lang si Hansen ang lumingon upang tingnan si Lone Bambo. Lahat ng iba ay gayon din. Ang isang sulok ng arena ay naging sentro ng atensyon para sa buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, isang estudyanteng Earl mula sa Sky Palace ang dumating sa arena. Dumiretso siya kay Lone Bambo. Naisip ng lahat na mapapanood nila ang pakikipaglaban ni Lone Bambo, ngunit ang estudyanteng Earl na iyon ay dumating bago ang lalaki at hinawakan lamang ang kanyang kamay. May matinding kagalakan, sinabi niya, kapatid na Lone Bambo, sa wakas ay nakikita na kita. Isa akong fan simula pa noong bata pa ako. Ang dapat na laban ay naging isang pagkikita sa pagitan ng isang fan at ng kanilang pinakamahusay na idolo. Pagkatapos magsalita ng Earl, sumuko siya sa laban at umalis. The asterisk man. Magagawa niya iyon. Nalungkot si Hansen. Ang mga taong nasa tabi ni Hansen ay mas lalong nalungkot. Marami sa kanila ang nagalit. Ang lalaking iyon ay masyadong malaswa. Alam niyang hindi siya makakapangibabaw kay Lone Bambo. Ginawa niya ito para lang hindi niya kailangang mapahiya ang sarili. Hindi magpapatuloy ito ng ganito, di ba? Walang sino man ang naglakas loob na makipaglaban sa kanya. Mahirap sabihin. Alam ng lahat ang lakas ni Lone Bambo. Hindi mahalaga kung makipaglaban sila o hindi, ngunit marahil ang isang taong sapat na mayabang ay mag-iisip na may kakayahan silang hamanin siya. Ang kapatid na Lone Bambo ay napakatalino. Hindi siya kailangang makipaglaban, at gayon pa man ay mananalo pa rin siya. Hindi nagtagal, dumating na ang turno ni Hansen para sa isang paghahayag. Pumunta siya patungo sa arena, ngunit hindi siya gaanong nagpukol ng atensyon. Ilang tao lang ang nakakakilala kay Hansen, o yaong mga nakakaalam na dinala siya sa Sky Palace, ang nag-abalang tumingin. Ang kalaban ni Hansen ay tinawag na Cool Jade. Medyo magaling siya sa mga Earls, ngunit maraming mabubuti tulad niya sa buong Sky Palace. Dahil sa tiyak na average, hindi siya gaanong kilala. Hindi maiwasang panoorin ni Yonsui ang laban ni Hansen. Hindi naglakas loob na magpakita si Eugene, dahil natatakot siyang makabunggo sa mga taong nakipagtaya sa kanya. Kung pumunta siya, naniniwala siyang pagtatawanan siya. Umupo lang si Yonsui, at nakarinig siya ng ilang lalaking nag-uusap. Dahil sa sobrang pagkabagot ko, mas mabuting tingnan ko kung gaano kalakas ang Hanseng ito. Si Eugene ay tiyak na purihin siya ng sapat. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Matatalo siya kay Lone Bambo, gayon paman. Huwag mong sabihin iyan ngayon din. Marahil ay papatayin siya bago pa man niya makaharap si Lone Bambo. Tama iyon, haha. Ang ilan ay nag-uusap sa isa't isa, at nagparamdam iyon kay Yonsui ng pagkunot ng noo. Nang handa na niyang harapin ang mga boses na iyon, may biglang lumapit at umupo sa tabi niya. Kapatid na Lone Bambo. Pagkatapos makita ni Yonsui kung sino ang tao, nagulat siya. Lahat ay tumingin kay Lone Bambo, at lahat sila ay nagulat din. Maraming kababaihan ang tumingin sa kanya nang may pinakakaakit-akit na mga mukha. Bakit nandito si Lone Bambo? Sino ang pinapanood niya? Walang karapat-dapat sa kanyang atensyon dito, tama ba? Siyempre wala. Wala sa mga Earls dito ang karapat-dapat sa kanyang panunood. Marahil ay nandito siya upang manood ng isang kaibigan. Posible iyon. Para ba kay Yonsui? Posible rin iyon. Ang kagandahan at talento ni Yonsui ay walang kapantay sa buong Sky Palace.
Hindi siya magiging kahihiyan para kay Lone Bambo. Si Yonsui, nang marinig iyon, ay muling kumunat ang noo. Tumingin siya kay Lone Bambo, at tumingin siya sa arena ng walang emosyon. Tumalon ang puso ni Yonsui, at naisip niya sa kanyang sarili, nandito ba si Lone Bambo para kay Hansen? Maraming laban ang nagaganap sa arena, at lahat ay sabay-sabay na nagaganap. Mahirap matukoy kung sino ang pinapanood niya. Gayunpaman, naramdaman ni Hansen ang titig na nagmumula kay Lone Bambo. Lumingon si Hansen upang tumingin, at nakita niya si Lone Bambo na nakatingin sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit niya ako pinapanood? Hinugot ni Cool Jade ang kanyang longsword at iniwagayway ito kay Hansen. Ang swordlight ay may lilang ambon, at tila sapat na itong malakas upang putulin ang kisame. Tinawag ni Hansen si Spell sa tabi niya, at pinaputukan niya si Cool Jade ng kanyang mga pistol. Dong! 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 Ang mga munisayon ay patuloy na inilabas, at ang longsword ni Cool Jade ay patuloy na umiikot gamit ang lilang ambon nito. Naharang nito ang ilang bala, ngunit marami pa ang tumama sa kanyang katawan at baluti. Lumipad siya palabas ng ring at sumuko sa pagkatalo. The Asterisk Man. Ano ang bagay na iyon? Isang Geno armament ba iyon? Mukhang napakasigla. Ang isang Geno armament na tulad yun ay mas mahusay na panoorin kaysa sa laban mismo. Ang tagumpay ni Hansen ay hindi gaanong nakakuha ng atensyon sa huli. Ang ilang mga estudyante ay interesado kay Spell, higit pa kay Hansen mismo. Inilagay ni Hansen si Spell at umalis sa arena. Lahat ay tumingin pabalik sa kinaroroonan ni Lone Bambo at napansin nilang nawala na siya. Si Yonsui, na nasa tabi niya, ay wala na rin. Ngayon alam ng mga tao na tama ang kanilang hula. Pumunta siya doon para kay Yonsui. Kabanata 1990. Sa labas ng arena ng pagsusulit, hinahabol ni Yonsui si Lone Bambo. Umalis siya nang magsimulang makipaglaban si Hansen. Kapatid na Lone Bambo, pakisundan mo ako. Sigaw ni Yonsui habang hinahabol niya si Lone Bambo. Tumigil si Lone Bambo, tumingin kay Yonsui, at sinabi, Ate Sui, ano ang kailangan mo? Kapatid na Lone Bambo, sino ang pinapanood mo kanina? Alam ni Yonsui ang lahat tungkol kay Lone Bambo. Walang dahilan para magpaligoy-ligoy. Bakit ka interesado sa bagay na ito? Kumunat ang noo ni Lone Bambo. Mabilis na sinabi ni Yonsui, si Hansen ay kaibigan ko. Pinapanood mo ba ang kanyang laban? Tumanggaw si Lone Bambo. Wala siyang dahilan para itago ang katotohanan. Dahil sa kanya kaya ako sumali sa pagsusulit. Ayaw kong maging numero 1. Gusto ko lang siyang labanan. Nahulaan ni Yonsui na pumunta siya rito para kay Hansen, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Nagulat siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Yonsui. Si Hansen ay matalino, ngunit mas malakas pa si Lone Bambo. Matapos makita ang kapangyarihan ni Hansen, naniniwala pa rin siya na si Lone Bambo ay mas superior. Ang pag-iisip na ito ay nasa isipan ng lahat sa Sky Palace. Hindi mababago ni Hansen ang inaasahan ng lahat sa pamamagitan lamang ng mahusay na pagganap. Dahil inactivate niya ang 12 gusali at 5 lungsod sa White Jade Jing, sabi ni Lone Bambo bago siya lumingon. Ano? Nagulat si Yonsui. Sa kasaysayan ng Sky Palace, wala pang 100 tao ang nakaranas ng sinabi lang ni Lone Bambo. At sa lahat ng Earls sa pagsusulit, si Lone Bambo lamang ang nakakita sa lahat ng mga gusali at lungsod. Kahit sina Thousand Feather Crane at Yun Susang ay nakakita lamang ng 12 gusali. Wala silang nakitang kahit isa sa 5 lungsod. Pagkatapos talunin ni Hansen si Cool Jade, wala nang natitirang laban para kay Hansen sa araw na iyon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na araw. Gayunpaman, hindi siya umalis. Nanatili siyang nanunood ng mga laban. May pagkakaiba sa pagitan ng mga Geno Arts ng Geno Universe at ng mga Geno Arts ng mga santuwaryo. Sa paano man, parang may koneksyon sa mga ito. Ang mga Geno Arts ng Sky Palace ay napakataas na tier. Pagkatapos manood ng mga laban, natutunan ni Hansen ang marami. Inihambing niya ang nakita niya sa mga natutunan niya noon. Iniwan ni Hansen ang lugar nang matapos na ang lahat ng pagsusulit para sa araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, hindi nakaharap si Hansen ng anumang malalakas na kalaban. Si Spell ay napakagaling na kaya niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mga pistol. Sa isang iglap, 5 estudyanteng Earl ang natalo. Nakakahiya na hindi gaanong sikat ang karamihan sa kanyang mga kalaban. Dahil dito, ang kanyang patuloy na tagumpay ay hindi gaanong nakakuha ng atensyon. Ngunit nang bigyang pansin ng mga tao ang kanyang mga laban, lubos silang interesado sa kung anong uri ng Geno armament si Spell.
Bukod sa unang laban na pinanood ni Lone Bambo, hindi na siya bumalik. Marahil ay dahil ang mga kalaban ni Hansen ay napakabababa, hindi siya makakakita ng kahit ano. Ano man ang dahilan, hindi na siya bumalik. At ang mga laban ni Lone Bambo ay mga fan meet and greets. Walang sino man sa Sky Palace ang may lakas ng loob na labanan si Lone Bambo. Isa lang ang may lakas ng loob na labanan siya, ngunit nang ilabas ni Lone Bambo ang kanyang espada, isang hakbang lang ang nagawa niya bago sumuko ang estudyanteng Earl. Pinanood ni Hansen ang laban na iyon, at nagulat siya. Si Lone Bambo ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nakaligtas sa bangungot, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung gusto niya ang posisyon ng una, upang makatanggap ng Under the Sky, kailangan niyang talunin si Lone Bambo. Walang paraan para maiwasan iyon. Ang susunod na araw ay ang araw kung saan lalaban si Hansen kay Lone Bambo. Nang bumalik siya sa Jade Island ng gabing iyon, dumiretso siyang nag-aral ng Jadescan. Hindi siya nag-alala sa laban sa susunod na araw. Ang antas ni Hansen ay hindi maapektuhan ng mga emosyon. Manalo o matalo, basta't ginawa niya ang kanyang makakaya, sapat na iyon. Ang pag-aalala sa mga resulta ay isang pag-aaksaya ng enerhiya. Kapatid na Hansen, nandito ka ba? Dumating si Eugene sa isla ni Hansen. Ano iyon? Lumabas si Hansen sa pinto at nakita si Eugene na nakasakay sa kanyang Jade Knight Crane. Umikot ito sa kalangitan sa itaas. Nakita ang paglabas ni Hansen, bumaba si Eugene at lumanding kasama ang ibon. Naglakad siya sa harap ni Hansen na may matinding pag-aalala at sinabi, "Kapatid na Hansen, ano ang gagawin mo upang maghanda para bukas? Ano ang dapat kong ihanda?" Nagtatakang tanong ni Hansen sa kanya. Nalungkot si Eugene nang marinig iyon, at ngumiti siya ng mapait. "Lalaban ka kay Uncle Lone Bambo. Alam mo kung gaano siya kalakas. Dapat kang maghanda." "Paano?" tanong ni Hansen, tumatawa. "Tulad ng pag-inom ng ilang table tas na maaaring pansamantalang mapalakas ang iyong kapangyarihan. O marahil ay isang kayamanan. Pinapayagan ka ng mga pagsusulit na uminom ng gamot, at kung wala kang anumang, mayroon akong ilang napakatalinong table tas na maaaring makatulong sa iyo," sabi ni Eugene, naglabas ng ilang bote. Inilagay niya ang mga ito sa harap ni Hansen at sinabi, "Maaari ko itong ibenta sa iyo sa murang presyo." "Wala akong pera." Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay sa mga gilid, ipinakita ang kanyang mga walang laman na palad. "Maaari akong kumuha ng IOU, mabilis na sabi ni Eugene. "Ayaw kong magkautang," sabi ni Hansen. Nagalit si Eugene dito, at tinanong niya, "Gusto mo bang manalo o hindi?" "Oo." Tumango si Hansen. Kinagat ni Eugene ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang bote. Sinabi niya, "Ang boting ito ay pag-aari ng Grandmaster Elder sa ika-6 na upuan." Naglalaman ito ng mga Feng Hao pills na ginawa niya. Pagkatapos mong gamitin ang mga ito, magagawa ka nitong maging kasing lakas ng isang marquis sa loob ng maikling panahon. Ang mga epekto ay tumatagal ng 1 oras, at para sa layunin ng pakikipaglaban kay Lone Bambo, maaari kong ipahiram sa iyo ang lahat ng ito. "Pahiramin? Paano? Kung kakainin ko ito, mawawala ito?" tanong ni Hansen kay Eugene. "Gamitin mo ang mga ito bago ang laban. Kung manalo ka, babayaran mo ako para sa mga table tasks," sabi ni Eugene. "Paano kung matalo ako?" Ngumiti si Hansen kay Eugene. "Kung gayon ay okay lang. Mabagal mo akong babayaran." Ang panga ni Eugene ay nagsisimulang sumakit. "Gusto ko ang mga ito, ngunit huwag na lang. Hindi kita mababayaran kung matalo ako." Ngumiti si Hansen. "Ikaw." Napakagalit ni Eugene. Hindi pa nagagawa ni Eugene ang anumang bagay na nagdudulot sa kanya ng kawalan dati. Natanggap niya ang mga pilang iyon mula sa Grandmaster, at itinuring niya ang mga ito na isang kayamanan. Hindi niya gagamitin ang mga ito ng basta-basta. Iningatan niya ang mga ito sa isang kahon, at kahit gaano karaming pera ang inalok sa kanya, hindi niya ito ibebenta. Ngayon gusto niyang ibigay ang mga ito kay Hansen, at tinatanggihan ni Hansen. Ikinagalit nito siya. Kung matatalo si Hansen sa susunod na araw, magiging bangkarote rin siya. Iniisip iyon, kailangan ni Eugene na pigilan ang kanyang galit. Pinisil niya ang bote sa kamay ni Hansen at sinabi, "Mabuti. Hindi mo na kailangang bayaran ako. Regalo na ito. Gamitin mo ang lahat ng iyong lakas upang makipaglaban, at gawin ang iyong makakaya upang manalo bukas." Nang magsalita si Eugene, parang dumadaloy ang dugo sa kanyang puso. Pula na ang kanyang mga mata nang ilagay niya ang mga table tas sa kamay ni Hansen. Alam niya na kahit na gamitin ni Hansen ang mga Feng Hao pills, may magandang tsansa na hindi siya mananalo. Ngunit ang anumang tsansa ay mas mahusay kaysa sa walang tsansa.
Kailangang subukan ni Eugene ang lahat ng magagawa niya upang mapanatili ang kanyang pera. Kung gusto mo talagang tumulong, bigyan mo ako ng ilang Earls Inegenate Genes. Babayaran kita para doon, sabi ni Hansen, pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Sigurado. Anong elemento ang kailangan mo, at gaano karami? Mabilis na sabi ni Eugene. Kung bibigyan nila si Hansen ng mas mataas na tsansa na manalo, gagawin niya ito. Kung magiging bangkarote siya, mas mabuting isugal na niya ito. Hindi mahalaga. Mas marami mas masaya, ngunit kailangan nilang maging Earl. Ngumiti si Hansen.